Sabi ng ating bida habang pinagmamasdan niya ang banal na token sa kanyang kamay na ito nga raw ay mabigat sa kamay, at tila naglalaman ito ng daloy ng daw, ito nga raw ay tunay na isang pambihirang bagay. Binalaan naman ni Zhou Weiba ang ating bida na mag-iingat nga raw ito, dahil sa pagiging malakas nito madaming demigod nga raw ang makakalaban nito sa hinaharap. Kasabay nun, lumingon na ito para makaalis na ito sa teritoryo ng ating bida, at wika din niya na sana nga raw magiging babala ang sinabi nito sa kanya. Pinigilan saglit ni Qin Shu si Zhou Weiba, dahil nagtanong din ito, kung paano niya nga raw nilagay ni Zhou Weiba ang banal na token sa kanyang katawan. Sinagot naman ito ni Zhou Weiba, dahil ang banal na token ay simbolo ng pagkakakilanlan ng bawat banal na demigod, dahil may espesyal itong koneksyon sa pamamagitan ng banal na token sa may-ari nito, kahit gaano pa ito kalayo, mararamdaman niya ang presensya nito. Naiintindihan naman ni Qin Shu ang sinasabi ni Zhou Weiba, kaya napatanong din ito sa kanyang isip, kung nasaan nga raw ang kanyang demigod mirror dahil hindi niya nga raw ito nararamdaman. Pagalit na nagsalita si Zhou Weiba sa kanyang isip habang papaalis na ito, walang hiya nga raw ang ating bida dahil sa pagkuha niya sa kanya ng kanyang banal na token. Sabi din niya na hindi nga raw magagawa ni Qin Shu na putulin ang ugnayan niya sa pagitan ng banal na token sa kanya dahil ang banal na token na ito ay sa kanya pa rin na nakakonektado, at dagdag din niya, na maghintay nga raw ang ating bida dahil kukunin niya nga raw ito pabalik sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, nagtanong ang ating bida kay Xiao Mengzhu, kung nakita niya ba ang lahat na nangyari sa ika-14 na demigod, at nagtanong din ito, kung ano nga raw ang masasabi nito sa kanyang nasaksihan. Hindi naman nakapagsalita si Xiao Mengyu dahil sa pagmamaliit niya sa ating bida, kaya labis na lamang ang kahihiyan na nararamdaman nito sa kanyang sarili. Sinabihan din ng ating bida si Xiao Mengyu, kung hindi pa nga raw ito magsasalita, manatili lamang ito sa pagluhod hanggat hindi niya napagtatanto ang kanyang kamalian. Wala nang nagawa dito si Xiao Mengyu, kundi ang sundin ang nais ng ating bida, dahil wala naman itong magagawa sa kanyang sitwasyon. Kaya naglakas loob itong nagsalita kay Qin Shu na tinatanggap ng araw niya ang kanyang kamalian. Natuwa naman dito si Qin Shu, kaya pinaulit niya kay Xiao Mengyu ang kanyang sinabi dahil hindi niya nga raw ito narinig. Sumunod naman dito si Xiao Mengyu, kaya buong lakas itong nagsaad, siya nga raw ang makasalanang nagkasala sa ating bida dahil sa kanyang kakulangan sa pananaw at sana patawarin nga raw siya ng ika-18 demigod sa kanyang pagkasala. Sabi ng ating bida kay Xiao Mengyu, maging alipin niya nga raw ito ng 3 taon. Nagulat naman si Xiao Mengyu sa sinabi ng ating bida, kaya tumutol ito dahil siya nga raw ang ika-9 na prinsesa ng Moon Dynasty, kaya imposible nga raw ang nais ng ating bida sa kanya. Wala namang pakialam si Qin Shu sa pagtutol ni Xiao Mengyu sa kanya, kaya sinabihan niya ito na wala na nga raw itong magagawa dahil naka-offend na nga raw ito ng isang demigod na kagaya niya, kaya dapat lamang napagbayaran niya ito. At seryoso niya ding sinabi kay Xiao Mengyu, na itatanong niya nga raw ulit ito sa kanya, kung willing ba siya na maging alipin niya. Kasabay nun, nagpakawalan naman ang ating bida ng kanyang aura para takutin si Xiao Mengyu. Pinagpawisan naman dito si Xiao Mengyu, kaya wala na itong nagawa kundi ang sumang-ayon sa ating bida, at kung hindi niya nga raw ito susundin matutulad lamang ito sa sinapit ng ika-14 na demigod sa kamay niya. Natuwa si Qin Shu sa sagot ni Xiao Mengyu sa kanya, kaya dali-dali niyang inutusan si Taba na kunin na nga raw niya ang Ice Spirit Pearl, at ibigay na nga raw niya ito kay Xiao Mengyu. Sumang-ayon naman dito si Taba kaya dali-dali niya naman itong binigay kay Xiao Mengyu. Sabi ni Xiao Mengyu sa kanyang isip habang natutuwa itong pinagmamasdan ang Ice Spirit Pills sa kanyang kamay. Ang Ice Spirit Pills nga raw na ito ay ang matagal na niyang pinapangarap at nasa kamay na nga raw niya ito. At hindi niya nga raw ito nakuha mula sa ika-3 demigod, pero hindi niya akalain na makukuha niya ito mula sa ika-18 demigod. At natutuwa niya ding sinabi na tama nga raw ang kanyang ginawang desisyon, dahil ang pagsunod sa ating bida ay ang magiging tagumpay niya sa hinaharap. Kasunod noon, dumating na ang ika-7 prinsipe, at masaya itong nagsaad dahil hindi nga raw siya nagkamali na darating ang kanyang kapatid para iligtas siya. Kaya naglakas loob na itong pinagmumura ang ating bida habang dinuduro pa niya ito. At sinabihan niya din si Qin Shu na lumuhod na nga raw ito at humingi na nga raw ito ng tawad sa kanyang ginawa sa kanya. Hindi naman nagustuhan ni Xiao Mengyu ang sinabi ng kanyang kapatid sa kanyang master, kaya dali-dali niyang binigyan ng malutong na sampal ang kanyang kapatid sa kanyang pagmumukha. Nagtaka naman rito ang ika-7 prinsipe,
kung anong araw ang ginagawa ng kanyang kapatid sa kanya. Sarkastiko naman na nagsaad si Xiao Mengyu sa kanyang kapatid habang hawak nito ang kanyang damit, humingi nga raw ito ng tawad sa kanyang master sa mga pinagsasabi nito sa kanya. Hindi naman pumayag dito ang ikapitong prinsipe, kaya inalis niya ang kamay ng kanyang kapatid sa kanya, at sinabihan niya din ito na kung nababaliw na bang araw ito dahil ang ating bidang araw ay isang walang kwentang tao, at tignan nga raw ng kanyang kapatid si Qin Shu. Sa mga sinabi ng kanyang kapatid, nakatikim na naman ito ng mabilis na sapak sa kanyang pagmumukha, kaya tumalsik naman ito ng napakalayo. At sinabihan niya din ng kanyang kapatid, kung nababaliw na bang araw ito, dahil ang ika-18 demigod ay ang pinakatalentado sa lahat ng mga demigod, kaya wala nga raw itong karapatan na insultuhin ang kanyang master. Nagagalit naman na nagsaad ang ikapitong prinsipe sa kanyang kapatid na kung ano nga raw ang ibinigay ni Qin Shu sa kanya na gamot, at kung bakit nga raw nagkakaganito na ito ngayon. Kasabay nun, dinuduro naman niya ang kanyang kapatid na kung siya pa nga raw si Xiao Mengyu na mayabang at mapagmalaki sa kanyang sarili. Sinagot naman ito ni Xiao Mengyu, na tama nga raw ang sinabi ng kanyang kapatid, ngunit ngayon ibababa niya na nga raw ang kanyang pride para lamang sa ating bida. Kaya sarkastiko itong nagsaad sa kanyang kapatid na kung hindi nga raw ito hihingi ng tawad sa kanyang master puputulin niya nga raw ang paa nito. Kahit na magkapatid pa nga raw sila, wala nga raw itong pakialam. Sa kabilang banda, sabi ni Taba sa kanyang master, na napakaswerte nga raw ng ating bida dahil nagkaroon nga raw ito ng panibagong babae na magiging tapat sa kanya, at ang ating bida naman ay natutuwa lamang ito sa magandang pinapakita ni Xiao Mengyu. Bumalik naman sa hangal na ikapitong prinsipe habang nagngingit-ngit naman ito sa galit, kaya payuko itong nagsalita na humihingi nga raw ito ng tawad sa kanyang ginawa. Pero ang nasa isip-isip nito ay labis na lamang itong nagkikimkim ng galit. Nagtanong si Xiao Mengyu sa ating bida na kung sapat na nga raw ba ang paghingi ng tawad ng kapatid niya sa kanya. Sumang-ayon naman si Qin Shu sa kanila kaya sumenyas naman ito na pwede na nga raw silang umalis. Agad-agad naman na tumalikod ang ikapitong prinsipe, ngunit ang nasa isip-isip nito habang nanggagalaitin ito sa galit, na kung ano nga raw ang ginawa ng ating bida sa kanyang kapatid, at bigla na lamang ginawang alipin ang pinakamatinding henyo ng Moon Dynasty, dahil ito ay isang napakalaking kahihiyan sa kanila, at hindi niya kailanman papayagan na mangyari ito sa Moon Dynasty, at gagawa nga raw ito ng paraan. Pagkatapos umalis ng ikapitong prinsipe, pumalakpak naman ang ating bida, kaya inutusan na niya ang lahat na aalis na nga raw sila. Nagtanong naman rito si Taba na kung saan nga raw sila pupunta. Sinagot naman ito ng ating bida na pupunta nga raw sila sa Yaoqi Festival. Malilipat naman ang eksena sa ikapitong prinsipe habang nakauwi na ito sa Moon Dynasty. Nagtanong naman si Lin Yu sa ikapitong prinsipe, kung nasaan nga raw si Xiao Mengyu. Sa pagkarinig ng pangalan ng kanyang kapatid, bigla na lamang sumakit ang ulo ng ikapitong prinsipe. Sa reaksyon ng ikapitong prinsipe sa sinabi ni Lin Yu, bigla na lamang nag-alala dito si Lin Yu, at nagtanong din ito kung ano nga raw ang nangyari sa kanyang kapatid. Pinaliwanag naman ito ng ikapitong prinsipe, ang ikasyam na prinsesa ay kinilala na ang ika-18 demigod bilang kanyang Panginoon at naging alipin ito ay isang hindi mapapatawad na kahihiyan sa kanilang Moon Dynasty. Sa mga nalaman ni Lin Yu, bigla na lamang itong nagulat sa kanyang mga narinig. Kaya hinawakan ng ikapitong prinsipe ang balikat ni Lin Yu habang sinasabihan niya ito na wag nga raw itong mag-alala. Dahil alam niya nga raw na gusto niya ang kanyang kapatid, kaya gagawa nga raw sila ng paraan. Kaya pinaliwanag din ng ikapitong prinsipe, ang kanyang nga raw kapatid ay nagayuma lamang, kaya gagawa nga raw sila ng paraan para mahagisan nila ito ng asin. Sa mga nalaman ni Lin Yu, nagalit naman ito dahil imposible nga raw na mapapasunod ng ika-18 demigod si Xiao Mengyu, dahil ito nga raw ay hindi normal na babae, kaya inilarawan ni Lin Yu ang ginagawa ng ating bida sa kanyang minamahal. Tinapak naman ng ikapitong prinsipe ang balikat ni Lin Yu, kaya sinabihan niya din ito na siya na nga raw ang bahala sa ating bida para malaman ito, kung ano ang kakaharapin nitong problema sa kanilang Moon Dynasty. Nagtanong naman dito si Lin Yu na kung ano nga raw ang maitutulong niya sa ikapitong prinsipe, dahil siya nga raw ang kumakatawan ng sinaunang kaharian ng Dragon Elephant, at matutulungan niya nga raw ang ikapitong prinsipe sa pag-aasikaso sa basura nating bida. Sabi ng ikapitong prinsipe habang nag-iisip ito ng paraan, nang umalis siya sa Yuhua sect, narinig niya nga raw na ang 12 banal na anak ay pupunta sa Yaoqi Festival, at sa pagkakaalam niya,
ang mga Diyos ng mga sinaunang kaharian ay mayroon ding mga lugar upang dumalo sa Yaoqi Festival. Dagdag din niya, ang Yaoqi Grand Gathering ay puno ng tao, kung makakapunta ito sa 18 demigod, makakalaya ang kapatid niya mula sa kontrol ni Qin Shu. Sumang-ayon naman rito si Lin Yu sa plano ng ikapitong prinsipe, kaya nagpaalam na ito sa ikapitong prinsipe na aalis na nga raw siya para makapaghanda na ito sa kanilang gagawin. Malilipat na ang eksena sa ating bida habang nakasakay sila sa ulap. Sabi ni Bai Zuo habang pinagmamasdan niya ang ilog rito, ang ilog nga raw ng Yaoqi Spring ay hindi maganda. Sinabihan naman ni Taba si Bai Zuo, ang nakaraang Yaoqi ay lumutang sa kalangitan at nagkaanak ang dakilang emperador, kaya bumaksak ang Yaoqi sa lupain. Ngunit kahit na ganoon, ang tubig sa Yaoqi ay hindi ordinaryong tubig, ito ay banal na tubig na puno ng espiritual na enerhiya na kayang magpagaling ng lahat ng sakit, lalo na ang pool ng tubig sa isla sa gitna ng lawa, kung saan ang tubig ay tinatawag na flawless water, ito rin ay isang koleksyon ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa, na may kapangyarihang magdala ng magandang kapalaran. Sinasabing mayroon itong mahiwagang epekto na nagpapaunlad ng kapalaran ng isang tao. Sabi din ni Taba, hindi niya nga raw alam kung handang magbigay ng banal na tubig ang Jade Pool sa mga anak ng demigod sa festival na ito. Kasunod nun, bigla na lamang nag-notification ang system ng ating bida, kaya dali-dali naman sinuri ni Qin Shu ito. Sabi ng system, naglalabas ng pansamantalang mga gawain sa pag-sign in, pumunta nga raw ang host sa Jade Pool na walang radyasyon, at ang limitasyon ng oras ay 2 oras bago ma-quest na ito. Natuwa naman ang ating bida, dahil kapag pumunta ka sa isang napakahalagang lugar, magkakaroon ka ng pansamantalang gawain sa pag-check-in sa quest, at sa pagkakataong ito may oras na limitasyon. Kaya magiging masayang araw ito dahil mas magandang araw ang gantimpala na matatanggap nito sa kanyang system. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, nakapunta na sila sa Yaoqi Festival. Sabi ni Taba, sa pagkakataong ito, maraming tao ang dumating, at maraming kahangahangang mga tao mula sa mga sinaunang kaharian at dinastiya ang dumating din. At ang 2 demigod, na ang ikapitong demigod, at ang ika-11 demigod ay nandito na din sa Yaoqi Festival. Sa kabilang banda, masaya naman binati ni Yu ang 2 hangal, kaya kinausap niya ang mga ito na sumunod ng araw sila sa kanya. Sabi ng ika-11 demigod sa kanyang isip, noong nakaraan, inimbitahan niya si Yu na manatili sa sekta ng Yuhue sect ng ilang araw upang dumalo sa banal na asembleya, pero sinira iyon ng ating bida, at umalis si Yu bago ang pagpupulong. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang makabuo ng magandang relasyon kay Yu upang makakuha siya ng suporta mula sa Yaoqi sa hinaharap. Kasabay noon, kinausap ng ika-11 demigod si Yu. Pinapasalamatan niya nga raw si Yu sa kanyang mainit na pagtanggap at binabati niya nga raw sa pagkakaroon ng 5 sutra ng libro ng Yaoqi, at nagdala nga raw siya ng isang espesyal na regalo para sa kanya. Ipapakita na sana ng hangal ang kanyang regalo kay Yu nang biglang sumulpot ng napakabilis ng ating bida. Kaya sa pagkakita ni Qin Shu kay Yu gumana na naman ang pagiging manyakol nito, kaya dali-dali naman itong yumakap sa katawan ni Yu ng napakahigpit, para maramdaman niya ang malambot nitong katawan. Sa ginawa ng ating bida, hindi naman nakapagsalita dito ang hangal. Sabi ni Qin Shu kay Yu na pumayat nga raw ito, at lalo pa nga raw itong gumanda at naging mas sexy. Nahihiya naman na nagsalita si Yu na kung totoo ba nga raw ang sinasabi ng ating bida sa kanya. Hindi na ito sinagot ni Qin Shu, dahil hinawakan na ng ating bida ang kamay ni Yu at sabihin na nga raw sa kanya ni Yu na kung saan nga raw ang saugaw dito, at pupunta nga raw sila doon para magbengbangan. Sa nakita ng ika-11 demigod, nang galaitin naman ito sa galit, kaya nagkaroon naman ng crack ang regalo na ibibigay niya sana kay Yu at pinagmumura niya din ang ating bida sa kanyang isip, dahil inagaw na naman niya si Yu sa kanya. Sabi ni Qin Shu kay Yu narinig niya nga raw na ang walang katapusang pool sa Yaoqi ay napaka-misteryoso, at nagtanong din ito kay Yu kung maaari niya bang dalhin siya doon para makita niya ito. Sumang-ayon naman dito si Yu ngunit kailangan niya munang asikasuhin ang isang bisita, dahil magkakaroon na raw siya ng oras para makasama ang ibang mga anak ng demigod sa lalong madaling panahon. Wala naman pakialam dito si Qin Shu, dahil isa naman siya sa anak ng isang demigod, kaya tulungan na nga raw siya ni Yu papunta sa Jade Pool. Sumigaw naman na nagagalit dito ang ika-11 demigod, na tumigil na nga raw ang ating bida sa kanyang mga kalokohan kay Yu